Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-JP at welcome back po muli sa ating munting channel. Okay, breaking news po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito pong 10 maleta boys ay inaresto po ng ating mga kapulisan dyan po sa Las Piñas City Jail. So alamin po natin kung bakit po naaresto ito pong 10 maleta boys. Okay? Pero bago ang lahat po, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, play na po natin ito. Karen, bago mag-alas 6 ngayong gabi ay inaresto nga ng Las Piñas PNP yung 10 sa 13 tinaguriang maleta boys na di umano ay dating mga bodyguard ni dating Representative Zal Vicon na nag-deliver ng mga maleta na may lamang pera sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Pasensya na guys, hindi ko sa inyo mapakita yung videos, no? Kasi ABS-CBN po ito is copyright po ito, no? Kaya pakinggan nyo na lang po. Proseso ng piyansa yung maleta boys dito sa Las Piñas Regional Trial Court Branch 202. Ayan, sabi po dito sa TV Patrol, ayan, wait. Sabi po dito sa TV Patrol, ayan, 10 maleta boys arestado matapos hindi makapagpiyansa sa kasong perjury. Bakit kaya? Sa 4 counts ng perjury nang biglang dumating ang mga polis ilang minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Dioson Rosarito, Kanina pong 4 p.m. na aresto. Ayan. Assistant Chief of Police for Operations ng Las Piñas, hindi umabot sa pagbabayad ng bail sa bangko ang 10 sa maleta boys kaya hindi sila nabigyan ng release. Okay. Hindi po umabot sa pagpapiyansa ito pong 10. No? Kaya natuluyan pong arestuhin ng ating mga kapulisan. So, ganito po ang mangyayari dyan guys. May pampiyansa man sila or wala, sa Lunes na po makakalabas ng kulungan. Ito pong 10 na ito, no? Kasi Sabado po bukas at Linggo wala rin. So, Lunes pa po makakalawala itong 10 maleta boys. Order at inaresto. Dinala sila sa Las Piñas PNP headquarters na katabilang ng RTC. 3 ang pansamantalang nakalaya, sina Romel Bobares, Johnny Buduan at Rodante Orbilio. Paliwanag ng isa sa mga pulis na ating nausap, mahaba ang proseso ng pagbabayad ng bail. Susuriin muna ng RTC branch ang mga dokumentong isusumite. Kung kumpleto ay saka pupunta sa opisina ng clerk of court para iproseso kung magkano ang babayaran. Pagkatapos ay pupunta sa bangko para magbayad ng piyansa. Dahil maraming dokumento, lalo't 13 katao ang nagpapiyansa, hindi umabot ang marami sa kanila. Hanggang alas 3 lang din kasi ang bangko. Nasa korte kanina si Attorney Levito Baligot, abogado ng Maleta Boys, pero umalis bandang alas 2:30 ng hapon. Kinumpirma niyang 4 sa 18 Maleta Boys ang bumaliktad. Itinanggi ni Baligot na nag-alok siya ng pera sa Maleta Boys para sabihin nag-deliver sila ng mga maleta. Tulong pinansyal na umano para sa Nako Baligod, kahit ano pang sabihin na tatanggi mo, alam na namin ang mga galawan mo. Huwag kami. Bayaran lahat yan. At scripted mo lahat ng in-announce ng 18 na yan. At si Defensor yung pinanser niyan. At ang hinala ko, isa sa pinanser din ito, si Madam Neck Brace, si Gloria Arroyo, no? Yun lang po yung tingin ko. At isa sa kasapi rin po rito, isa sa may pakana po nito ay si Marcoleta. Medikal na pangangailangan ang kanyang binigay. Umalik si Baligot dito bandang alas 6:30 ngayong gabi at dumiretso sa PNP headquarters at sinabing pag-uusapan nila ang lahat ng maaaring legal remedy. Inigipit aniya sila dahil inipit umano ang bail. Sa 14 na natira, 13 lang ang nagpunta sa RTC dahil ang isa nasa probinsya umano matapos mamatayan. Ayon kay Walter Manalansan, na isa sa mga inaresto, noong nakaraang buwan pa sila inalok ng 20 to 25 million pesos para bumaliktad at ito umano ang tinanggap ng 4 na nag-recant. Inoperan po kami. Malaking halaga po. Para bumaliktad. So ito
Ito pong 10 nahuli, ito pong 10 Maleta Boys. So, in-interview po ng ABS-CBN. Ang sabi niya po ay inoferan daw po siya ng administrasyon, sila ng administrasyon ng milyones na halaga para bumaliktad. So, ito yung masasabi ko dyan. Bobo ka ba? Guys, pag nag-o-offer ka, may usapan. Kung hindi personal, digital. May usapan na sa text, sa mga social media, sa call. So, may record yan dapat. Alam mo na nga ang ino-operan ka. Tatanga-tanga ka pa. Hindi mo pa i-record para may ebidensya ka. So, asan ang resibo at ebidensya ninyo na kayo ay ino-opera ng administrasyon? Mga tanga! Wag na, tama na. Galawang bobo yung pinaggagawa ninyo. Kung kayo ay inopera ng administrasyon, naturalmente, yan ay i-record ninyo or i-screenshot ninyo yung mga conversation o yung mga pag-uusap dyan sa opera na yan. Bobo? Diba guys, ang bobo? Alam nyo guys, itong 5 na po ngayon yung bumaliktad. So, ganito po siguro yan. Ang offer, ang bayad po talaga sila sa kanila is milyon. So, tawag dito, ang naibigay lang po is 350,000. So, until now, wala pong full payment na naganap. So, kaya po siguro, eto pong 5 na bumaliktad ay napikon na dahil sa panggagago po nitong nasa likod niyang tawag dito, maleta na yan. Kasi po, itong 5 na ito, siguro na lumiwanag o luminaw na yung isip na grabe na po yung nangyayari sa mga kasinungalingan na ginawa nila. No, pumayag po silang magpagamit dito po sa mga demonyo na ito. Alam po nila na talagang makukulong po sila. At grabe po yung mga kaso na isinampa po sa 18 na ito. Tambak-tambak po mga kaso, iba't ibang personalidad, iba't ibang tao, sinampahan po ng kaso itong 18 na ito sa iba't ibang parte na lugar dito po sa Pilipinas. So, yung piyansa pa lang po nun guys, no, sa lahat ng kaso na yun, sabihin natin 20 million po ang dapat i-provide mo dyan sa pagpiyansa mo. Wala pa yung expenses ng mga pamasahe, pagkain, etc. So, anong gagamitin mong pera kung hindi ka nababayaran ng buo itong mga demonyo na ito, no? Baka siguro binayaran na to ng buo, pero hinikbakan itong demonyo director dyan, si Baligod. Ito pong si Baligod, guys, ganyan na po talaga yan noon pa, panahon pa po ni Miriam Defensor. Ganyan na po ang galawan niya, no? So, yun nga, naisip po nitong 5 na bumaliktad, hindi siguro na konsensya, inisip na talagang yari po sila dito, no? Dahil nga yung kanilang financer ay nakulong na at yung mastermind din. So, wala nang magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. So, napilitan na silang kumanta, ikanta yung katotohanan. Siguro naman po, merong mga hawak na ebidensya, ito pong 5 bumaliktad. At yan po ang gagamitin ng NBI dito po sa natitira pang bodyguards at lalo na po dito kay Baligod na demonyo. Yung bayad sa kanila ay kinurakot pa ng hayop na ito. So, nung nalaman ni Baligod na bumaliktad na po itong 5, kumilos na po ito agad. Ito pong natirang hindi pa bumabaliktad,
ay pinul payment na po para hindi na bumaliktad. Baka dinagdagan pa, no? At ngayon, binabaliktad nila, inaakusahan nila na inoperan sila ng administrasyon ng milyon-milyon, utang na bobo, lahat ng offer, lahat ng nag-o-offer, merong usapan. Kundi sa text, sa tawag, personal. So, ikaw, ganyan ang sitwasyon, hindi mo i-record. Ano ka, grade school? Bobo, tama na yung mga panlilin lang ninyo sa taong bayan, no? Alam naman namin na ginagamit lang kayo, nagpagamit naman kayo. Kasi nga, mga mukhang pera din kayo, no? Yun yung totoo, real talk tayo, no? Mga mukhang pera po itong Maleta Boys na ito. Kaya, pumayag na magpagamit kahit na mali. Kasi nga, easy money, no? Mga bobo ito. Hindi nila alam na lalantad at lalabas talaga yung katotohanan. Diba? So, saludo po tayo dito sa Lima dahil nagising yung kanilang mga isipan. So, sana tuloy-tuloy na ito, ilabas po nila lahat ng pwedeng magamit ng NBI para po dito sa natitirang Maleta Boys at lalong-lalo na po dito kay Baligod na ubod ng utak. Hayop. Grabe, no? So, wag na natin isama itong dalawa, no? Kasi nakakulong na ito, eh. At grabe na rin po yung kaso nito, no? Plunder. So, ito na lang natitira. At para mapatunayan na talagang mga sinungaling at gumagawa lang po ng mga scripted issue para siraan po ang administrasyon. O ngayon, matatawag nyo pa po bang bayani itong mga hinayupak na ito? Mga baliw po itong mga senador na ito, lalo na si Loren, no? Tsaka si Robin. Bayani daw po itong 18 na ito. Paano naging bayani yan? Tawag dito, mga natanggal sa serbisyo yan. At sila na rin po ang mismong nagsabi na nagdadala po sila ng bawal na kalakaran na mga mali-maletang pera. Paano naging bayani yun? Hindi yan bayani. At hindi totoo lahat ng mga sinabi nyo. Ang totoo lang dyan sa sinabi nyo ay yung kay Saldico. The rest, wala. Paninira na. Ginamit nyo na lang yung kalokohan ni Saldico para masiraan ang administrasyon. So, deserve po nila to. Siguro itong natira, guys, nabigay na po yung full payment nila. Kasi nga, kung lahat po ito ibabaliktad, iyak po, lalo itong si Baligod. No? Kinikbak muna siguro yung kabuoang bayad dito sa 18 na ito. And then, nung may bumaliktad na, napilitan ng ibigay na putang inang Baligod na ito. No? Ano po ito si Baligod, guys? I-research nyo sa Google. No? About kay Miriam Defensor. Ganyan po talaga yung galawan ni Baligod. Nagpapabayad po para manira ng personalidad. Okay, ayan. Sa Lunes na po makakalabas itong mga deserving na makulong na ito, no? Okay, ayan. Hanggang dito na lang po yung ating talakayan. Ano po masasabi niyo po sa ating topic ngayon? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba. Sa comment section, isa-isa po nating babasahin at sasagutin. Maraming salamat po. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po. Bye.